Hello everyone! Magandang umaga po sa inyo lahat kasi umaga po nung tinitake ko to. Ako po si Dr. Grace Beltran uli, ang inyong dermatologist, genetologist at saka aesthetic surgeon. Ngayong araw po na to, ang pag-uusapan po natin ay skin asthma. Okay? Kasi ang skin asthma or atopic dermatitis ay isa sa pinaka-most common na mga sakit na na-encounter ko dito sa klinik ko. Bakit ba ganun? Kasi itong uri ng sakit na ito ay genetic, no, namamana. So, marami kasi karamihan dito sa Pilipino may mga asthma din sila. Makikita mo to sa family na mayroong mga hika, may mga allergic conjunctivitis, yung lagi namumula, nangangati yung mga mata. At yung iba naman may allergic rhinitis, yung bahin ng bahin, lagi nangangati yung ilong, yon. Tsaka, yung iba na may mga urticaria, common din sa family nila, ang atopic dermatitis, no, yung mga may tagulabay. Ngayon, bakit ba nagkakaroon ng atopic dermatitis? Ang atopic dermatitis ay isang uri ng genetic skin problem, kaya nga paulit-ulit siya at lifetime siya. Meaning to say na built-in na siya sa isang tao na meron siyang skin asthma or atopic dermatitis kasi nga namana niya po ito. Ano pa ba ang dahilan bakit nagkakaroon ka ng skin asthma? Dahil marami po talagang trigger ng skin asthma kasi multifactorial po, which means na maraming bagay-bagay na nakakapagpalabas ng skin asthma mo kung ikaw ay may ganitong uri ng sakit. Ano ba yung mga trigger, no? Kailangan pong alam natin to para iniiwasan natin to at hindi natin inuulit-ulit. So, ang number one trigger sa adults ay stress. Kaya pagod, galit, asar, inis, worry. Very common to sa mga adults. Kasi ang atopic dermatitis, it occurs in children, in young adults, and in adults mismo. Kaya, lahat halos ng tao ay apektado nito. Ngayon, yung nga, sa matatanda, ang pinaka-trigger nila ay stress. Sa mga bata naman, ang pinaka-trigger nila ay yung mga kinakain nila. Bukod pa dito, hindi lang yung stress at yung kinakain, kundi yung mga ibang factor like food, no? Or like contactants. Pag sinabi mo contactants, lahat ng dumidikit sa katawan ng isang tao na mayroong skin asthma na lahi ay nakakapag-trigger ng pagbalik-balik ng skin asthma. Ano ba ang halimbawa nito? So, yung nga, sinabi ko kanina, food and stress, pero pwede rin yung mga contactants. So, when you wear perfumes, cologne, when you wash your clothes or treat your clothes with Downy, fabric softener, lahat ng itong mga chemical na ito ay dumidikit sa mga damit ninyo o mga tuwalya, mga kumot, mga tawag dito, pillowcases. Kaya ito ay sa pagdikit sa iyong katawan, makaka-trigger din ng skin asthma. Ngayon, bukod pa dito, napakarami kasing trigger ng skin asthma talaga eh. So, kapag ikaw ay nagkasakit, kunyari ikaw ay nagka-tonsillitis, nagkaroon ka ng UTI, or any form of infection, pwede rin magkaroon ka ng pagtitrigger ng inyong skin asthma. Kaya, when you have skin asthma, dapat you should be careful with your health, no? You should always protect yourself against common infections like yung mga cause ng upper respiratory tract infection, UTI, or mga sabihin na natin yung mga infection sa balat, yung mga pigsa-pigsa, ganun. Kasi nga, ang mga tao na may skin asthma, meron silang pandikit receptor sa balat sa mga infections na ito, mga mikrobyo na nakakapagdala ng sakit sa isang tao. Kaya yon. So, again, we have food as a trigger, contactants like perfume and the one I mentioned. Bukod pa dito sa mga contactants na to, pwede rin makatrigger yung mga woolen material. Kaya kung ikaw ay may skin asthma at bibili ka ng damit, kailangan piliin mo yung wag yung mahihimulmol. Yung para bang may balahibo, yung mga furry, ganyan. That's why we also consider pets na furry or hairy na nakakapag-trigger din skin asthma. In fact, mga carpets, mga house dust mite, no? Tsaka marami pang iba, kung ikaw ay laging nasa paligid ng mga garden, pwede din yung mga flowers mo, yung mga grasses doon, mga pollens, they can also trigger skin asthma. And aside from this, pag nakagat ka ng lamok o nakagat ka ng bee, mas kumisa ang reaction mo ay mas doble kaysa sa ordinaryo tao na wala namang skin asthma. So, no? Ito pa, may mga, actually, when I talk to my patients na may skin asthma, I give them this paper, no? This is a list of all the possible triggers that they can have when they have skin asthma. So, example dito, ayan, yung, pwede ka rin maging allergic sa mga tao na nag-smoke, no? Yung mga tinatawag natin na passive smoker. Kasi hindi ka nga nag-smoke, pero yung kasama mo sa kwarto ay lahat nag-smoke, pwede rin matrigger yung skin asthma mo. And then, also if you take a lot of alcohol, kung mahilig ka uminom ng alak, pwede rin, no?
Kung mahilig kang maglagay ng mga cosmetic products o kaya mga hair products na may mga chemicals, then you can also have a trigger of your skin asthma. And even jewelries, no? Kapag ikaw ay may mga jewelry na less than 14 carats, kaya mahaling sakit ito eh. Kasi 22 carats lang and above yung medyo safe sa kanila. Pag mas maraming nickel, mas possibility na magkaroon sila ng allergic contact dermatitis and then it can trigger their skin asthma. Yun. Tapos meron ka din na yung mga plants, no, and other chemicals that you might be dealing with. Like for example, if you're a chemist, pag nakasinggot ka ng mga chemical dyan o hahawa ka ng mga chemical, pwede ka rin magkaroon ng matrigger yung skin asthma mo. So, kung kayo po ay may question about the possible triggers of skin asthma and also what causes it, ano ba yung nakakapagpalala, you can just call me at my numbers. Thank you. Bye-bye.